Nakalatag ng iba't ibang hakbang para sa seguridad at ikagiginhawa ng mga biyahero sa mga terminal ng bus maging sa mga pantalan. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kanina, muling nagsagawa ng random drug test sa mga driver ng bus upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Yan ang ulat ni Mark Petalco. Kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero ngayong magpapasko, nag-inspeksyon ngayong araw sa Parañaque Integrated Terminal Exchange si Transportation Secretary Jaime Bautista. Personal na kinamusta ni Bautista ang mga pasahero hinggil sa kanilang biyahe sa PITX. Kontento rin aniya siya sa latag ng seguridad sa terminal. Ang tingin ko meron naman silang ginagawang baggage check, hindi nga lang 100%. Kasi kung 100% baka maging matagal yung pag-check at madidelay yung mga flights, mga voyages. Pagpasok ng terminal, isa-isang iniinspeksyon ang mga bag ng mga pasahero na dumadaan sa metal detector. Mayat-maya rin nag-iikot ang mga pulis para tiyakin na papanatili ang seguridad. Nakapwesto rin ang police assistance desks para sa mga nangangailangan ng tulong o kung may katanungan ang mga pasahero. At para matiyak ang ligtas sa biyahe ng mga pasahero, nagkasa ng random drug test ang LTO sa mga driver ng bus. Wala nagpositibo sa mga sumalang sa drug testing pero babala ng LTO. Suspended po yan. Tapos may confirmatory test pa po yan. So in the meantime, magko-confirmatory test, suspended muna siya. Hindi siya pwedeng mag-drive. Opo, we will alert the operator, yung LTFRB. Pagsasabihan din yung operator yan kasi may operator's responsibility. On the part of LTO, show cause namin yung driver to explain why. Inaasahan ng pamunuan ng terminal na umabot sa mahigit 150,000 ang bilang ng mga pasaherong pupunta sa PITX ngayong araw. Mas mataas kumpara sa naitalang 130,000 kahapon. Si Geraldine na biyaheng Bicol, expected na raw ang mahabang pila sa PITX. Kaya naman maaga na raw siya nag-book ng ticket para iwas aberya. 4:30 po kasi yung alis ng bus na nakapagpa-reserve kami, tapos dito maaga kaming pumunta para hindi kami gaanong gahulin ng traffic. Sobrang tao po. Unlike po nung mga nakaraan, walang masyado. Isa lang si Geraldine sa maswerte nakapag-reserve bago magkaubusan ng ticket online. Fully booked na kasi ang ilang biyahe pa Bicol hanggang December 24. Pero may iba pa rin na sinubukang makipagsapalaran, makapiling lang ang pamilya ngayong Pasko. Biglaan ang alis namin kaya hindi na kami nakapagpabook. Ngayon, babalik. Nag-inquire na ako doon sa Cubao. Puro puno na yung mga reservation nila. Kaya sabi ko dito na ako makikipagsapalaran sa PITX. Bukod sa Bicol, fully booked din ang ilang biyahe papunta Cagayan de Oro, Pilar, Sorsogon, Daet, Magamanok, Davao at Naga. Nag-replenish na po ng buses because meron naman tayong special permits from LTFRB. So it's either aircon or ordinary. So meron naman talagang mabubok pa ulit dito sa PITX going to Visayas and Mindanao. Marami mang biyahe ang na-fully book ngayong araw ng Biyernes, agad itong natugunan dahil sa mga special permit ay pinagkaloob ng LTFRB sa mga bus. Kaya naman ang ating mga kababayan, matyagang naghintay dito sa PITX para makauwi sa kanilang probinsya para makapiling ang kanilang mahal sa buhay ngayong Kapaskuhan. Muli naman nagpaalala ang pamunuan ng PITX sa mga babiyahe na agahan ang pagpunta sa terminal. Sunod na pinuntahan ni Bautista ang Manila Northport Passenger Terminal sa Port Area, Manila, kung saan in-inspection din niya ang isang Ro-Ro cargo passenger vessel. Maayos yung flow ng mga passengers. So, mukhang inaalagaan talaga ng ating operator, no? At ang yun ding ating terminal operators. No? Yan ang resulta ng collaboration between operators and regulators, no? And mga stakeholders ng transport system. Mark Fetalco para sa Bayan.